So far, hindi pa natin nakikita kung matatapos na ang ikapitong hearing ng House Committee dito ngayon sa loob ng Batasan Pambansa Complex. At ilan sa mga narinig natin sa interpellations kanina, una-una kasama dito si Special Disbursement Officer si Edward Fajarda. At yung isa sa pinaka naging baga nakuha natin na notes dito, hindi malinaw kung nagkaroon ba talaga o may alam ba itong si Fajarda tungkol doon sa 37.5 million na pera na lumabas. Kasi pinirmahan niya ito yung ilan sa mga resibo. So yun yung pinaka-tinatanong sa kanya. Dito nagkaroon ng konting pinpointing. Ang sabi niya, ang may alam daw dito ay siya, si Edward Fajarda, Vice President Sara Duterte, at isang security officer na later on ay pinangalanan na si Colonel Dennis Nolasco. So sinabi ngayon ng House Committee sa mga susunod na hearing ay iimbitahan daw nila si Nolasco para makita nila kung totoo ba itong sinasabi ni Fajarda patungkol sa walang alam si Fajarda sa mga lumalabas na pera, dumadaan lang daw ito sa kanya. Ang mas may alam daw nito ay si Nolasco. Bukod dito ngayon naman kasi ang nasa interpellation ay si Congresswoman Luistro at ang kinakausap niya naman si Special Disbursing Officer Gina Acosta. At inadmit dito ni Acosta na nag-encash nga siya naman ng cheque na worth 125 million in confidential funds noong December 20, 2022. Sinamahan daw siya ni Assistant Chief of Staff Attorney Lemuel Ortonio. At medyo dito pa rin, ito yung pinaka-inaalam ngayon ng House Committee panel kung paano nga ba ito nag-work. Kasi ilan sa mga acknowledgement receipts na sinisinop ngayon ay wala raw palang pangalan na nakalagay pero pinirmahan lamang ito. So ibig sabihin, lumabas yung 100 milyong pisong pera nang hindi nalalaman kung kanino, sinong nakakatanggap nito. Same ito dun kanina kay Edward Fajarda. Dahil sinasabi ni Fajarda, wala raw siyang interaction, wala raw siyang engagements dun sa mga recipients ng 37.5 million na peso. Kaya feel natin baka hanggang mamaya wala pa ring malinaw na kasagutan kung saan ba talaga napupunta itong confidential funds. 125 billion man yan, 37.5 billion man yan, or yung 600 million pesos in general. Balik sa inyo. Alam mo, Maryman, sinasabi ni Acosta na ibinigay daw niya yung pera sa isang colonel na security officer dahil sa utos ni VP Sara. So hindi raw siya magbibigay ng pera kung hindi ito inutos ni VP Sara. Ngayon, kung paano nagastos yan, hindi natin alam. Kasi hindi pa, Sir malabo. Malabo pa kasi malabo. Parang nagkakaroon din dito ng pagtuturo. And even yung mga tinatanong ni Congresswoman Luistro, etong si Acosta kasi minsan nahihirapan siyang sumagot. Pagka yes or no lang, hindi nagbabudge agad si Acosta. Kaya pinapalalim yung interpellation. Pero for now, wala pa talagang malinaw na litrato kung paano nga ba nagamit o ginagamit itong confidential funds. Marymon, since matagal na nilang hinintay na magsalita muli or ihayag ni VP Sara yung kanyang side and nandyan na siya. Hindi ba siya pagpasalitain since wala sila masyadong nakukuha dito sa mga special disbursement officers? Yes, Ms. Chiki. Kanina, unang beses natin narinig si Vice President Sara Duterte pagkatapos niyang mag-take ng kanyang oath. After nito, ang sinabi niya unang-una ay yung sentimiento niya para sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez na kaya siya gusto na nga nitong mag-resign dahil sa trauma na naranasan nito mula sa paghahanda ng House Committee dito kay Lopez mula doon sa detainment niya, sa pagpapalipat sa Women's Correctional Facility hanggang sa ngayon. Pero aside from this, hindi pa natin ulit naririnig itong si Vice President Sara Duterte. Nagkaroon pa nga kanina ng kaunting initan kasi ang nasasabi ng panel ng House Committee na papangunahan ng Vice Presidente yung interpellation. Kaya nasuspend panandalian kanina yung hearing pero pinagpatuloy din naman. Pero for now, sa oras na ito, hindi pa natin ulit naririnig si Vice President Sara Duterte. Bukod na lang doon sa ambush interview na nakuha natin kanina, kung saan nung tinanong natin siya, kasi nung yung ambush interview nangyari ito, sakto lang, pagkatapos ng press briefing kasama ng DOJ, NBI, and pagkatapos din ilabas yung video mula sa Malacanang, yung statement naman ni Pangulong Ferdinand Marcos tungkol doon sa threat na binitawan nga ng Vice Presidente. Ang nasabi sa atin ni Duterte, kung sakali daw na magkakaroon ng mga complaints sa kanya, impeachment cases, ay haharapin niya raw ang mga ito at handa raw siyang sagutin ang mga ito. Marymon, kasi ng NBI merong subpoena. Yung bang subpoena napadala na kay VP Sara? So far, wala pa. Actually, kanina lang may nabanggit sa atin, baka raw may pupunta na NBI, kaya nakatuto kaming lahat sa entrance nitong building. Pero lumipas ng isang oras, wala pa. So hindi natin alam kung ngayon ba ito isuserve
o bukas o sa mga susunod na araw. Pero for now, hindi pa natin nakikita ang presensya ng NBI. Marymon, tama ba na na-extend yung detention ni Attorney Zulaika Lopez? So instead na 5 days, magiging 10 days na. Pwede bang sabihin mo sa amin kung ano yung reason? And kailan talaga siya lalabas? Kasi nawala Dapat na ako yun. sa count dun sa 10 days. So, Dapat ngayon lalabas Yes, Ms. Chiki. Actually, ang nag-bring up nito kaninang umaga ay si Representative ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. At ang reason nito ay dahil absent si Lopez ngayon. Supposedly kasi 5 days lang yung magiging detention niya simula November 20 nung hearing na yon hanggang ngayong November 25 yung continuation ng hearing niya. Pero since marami-rami ang nangyari nitong weekend, hindi ngayon nagpakita sa hearing na ito, sa ikapitong hearing si Lopez. So ang pinaka-nakitang suggestion dito ni Castro ay i-extend pa ng additional 5 days hanggang sa maging successful na itong hearing nila. So potentially, kung sa mga susunod na araw ay haharap si Lopez dito, titignan natin kung ma-adjust na ba, kung mapapaikli na ba itong 10 days na detention sa kanya or matatapos na ba. Kasi ang pinaka-goal lang din naman dito, makumpleto yung witnesses, yung resource persons, at saka maisa-isa na mabusisi na lahat ng mga resibong may kinalaman sa alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at saka ng DepEd nung siya ay nung nakaupo pa bilang secretary itong si Sara Duterte. Panghuling, Marymon, no? Kasi yung mga resibo na sinasabi na lumabas, no? Na peke, no? Kasi merong Mary Grace Piatos. Yung ba itatanong kay VP Sara? Ina-expect natin yan, Sir Manny, mamaya. Kasi lumipas na yung buong araw, hindi pa nababanggit itong cafe plus chichirya na pangalan na pumirma sa isa sa mga acknowledgement receipts. Kaya yun yung inaabangan pa natin eh. Actually, ito yung isa sa parang sabihin natin magiging highlight of the day kung sakaling masasagot man ito ni Vice President Sara Duterte kung totoo nga ba itong taong si Mary Grace Piatos. Kasi nakita rin natin sa mga reports, meron na ring nilalabas na pera para malaman nga daw kung sino ba talaga itong individual na to, kung tunay ba siya o hindi. Pero for today, wala pa tayong naririnig tungkol kay Mary Grace Piatos.